Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Isip sikatan ng liwanag ng pusang matangkilik, tungkulin mabanal. Buksan ang aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minamahal tayo ng Diyos at gumagawa siya ng paraan upang siya ay ating mapansin. Dahil siya ay ating Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya't aakitin niya tayo, tatawagin niya tayo upang makilala natin siya nga pala ang Diyos na ating kinakailangan. Upang maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, aminin natin at hingin ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang mga araw na iyon, sa Siria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari. Pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin, siya ay si Naaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman.
Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at padadalhan kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad niya si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin ang kanyang sakit? Baka naman umahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagalin ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid. Tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa Hilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis yun kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa yung pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, ninauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kung kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba?
Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa sali ng aking alpay, magpupuri akong lubos, buong lugod na aawit ako sa Diyos, nga aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Umaasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos, sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos, upang kamtin ang pagtubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon." Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, si Naaman pa na taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng mga nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa tuluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagatnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa 2 linggo, sa 40 araw na paghanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Magandang umaga, mga kapanalig. Ano na po ngayon, 3rd week of Lent, 3 linggo na ng Kwaresma. Bumabait ka na ba? Nababago ka ba? Nahihipo ka ba ng mapagpagaling na pagmamahal ng Diyos? Ang ganda-ganda po ng panahon ng Kwaresma kasi ito po talaga yung panahon para magbago. At tayo po yung magbabago hindi dahil napipilitan, napapwersa, hindi dahil tinatakot. Tayo magbabago dahil napakalaki ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Dahil sa napakalaki niyang pagmamahal, kaya hindi po natin mapigilan yung ating sarili na magmahal din. Dahil sa napakalaki ng kanyang pagpapatawad, hindi mo mapipigilan yung sarili mo na magpatawad din. Ngayong panahon ng Kwaresma, huwag mong palalagpasin ang tawag ng Diyos. Kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mong patitigasin yung puso mo. Kasi kapanalig, naririnig mo na eh.
tinatawag ka ng Diyos, mag-stasyon ka ng krus. Dito po sa Radyo Veritas, may stasyon ng krus. Makinig ka ng recollection. Magsimba ka. Ayan, pabasa. Huwag ka lang kumain dyan. Magbasa ka. Magnilay ka sa buhay ng Panginoon. Mangumpisal ka. Nadaan ka, yung simbahan, merong kumpisalang bayan. Baka pwedeng pumasok ka doon sa simbahan na yan. At mangumpisal. Sa darating na Biyernes, merong 24 hours, holy hour. Magdamag po yun, kapanalig. 24 hours with the Lord. Ang amin pong bikarya, pupunta sa isang simbahan, tapos oras-oras po yun. Maglalaan ng panahon sa Diyos. Tatawagin ka ng Diyos eh. Huwag mong palagpasin ang panahon na ito ng Kwaresma. Payagan mo ang Diyos na mahalin ka. Payagan mo ang Diyos na hilumin ka, baguhin ka, kasi gustong-gusto ka ng pagpalain ng Diyos. Kapanalig, kapag masyado tayong mayabang at mapagmataas, hindi mo makikita ang tawag ng Diyos. Yan ang narinig natin sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, si Naaman, taga Syria, kalaban po ito. Pinapunta siya. May nabalitaan siya. Punta po kayo dun sa amin, sa Israel, merong makapangyarihang propeta, si Eliseo. Ayaw ni Naaman. Pero wala na siyang magawa kasi walang doktor na makapagpagaling sa ketong niya. Sige na nga, puntahan ko na nga. May daladalang mga regalo, may daladalang pambayad, itong si Naaman, kasi mayaman po siya. Nagpunta po siya, hinanap niya si Eliseo. Tapos, akala niya, pagdadasal, sisigaw, magmimilagro. Tapos tatanggapin yung mga regalo na daladala niya. Ang sabi ba naman ni Eliseo, punta ka sa ilog ng Jordan at lumubog ka. Ilang beses nalubog? 7 beses nalulubog. Sabi ni Naaman, ano ba naman to? May ilog din sa amin eh. Mas maganda pa nga yung mga ilog sa amin eh. Yun lang pala gagawin ko para gumaling eh. Nagpunta pa ako dito. Ayaw sumunod ni Naaman. Parang na-insulto siya doon sa pinagagawa sa kanya ni Eliseo. Hanggang sa sabi sa kanya nung kasama niya, Naaman, nandito na tayo. Layo ng nilakad natin. Sundin na natin yung sabi ni Eliseo. At sinunod niya. At gumaling po siya sa ketong. At naging singkinis ng baby ang kanyang balat. Kung nanatili siyang mataas, hindi siya gagaling eh. Buti nagpakumbaba. Sa Ebanghelyo, ang yayabang ng mga kamag-anak, yung mga kababayan ni Jesus sa Nazaret, ayaw siyang kilalanin. Ayaw siyang pakinggan. Gusto pa naman niyang gumawa ng maraming milagro, pero hindi po siya nakagawa kasi nga, hindi sila nananalig. At kinuwento nga po niya yung kay Naaman, kinuwento po niya yung kay Elias, at nagalit yung mga tao, parang gusto niyang ibulid sa bangin. Yabang, ang taas. Kapanalig ngayong panahon ng Kwaresma, kung nais mong makita ang Diyos, huwag kang mayabang. Kasi po, ano ba ang nangyayari kapag mayabang tayo? Kapag mayabang po tayo, ang nakikita natin ay ang ating sarili bilang mas mataas sa iba. Minsan hindi natin alam, yumayabang na pala tayo. Check po natin kapanalig ha, kapag nakikita mo na mas mataas ka kaysa sa iba, nagiging mayabang na po tayo. Yung bang iniisip natin na tayo lamang ang tama, mas marunong tayo, mas mabait, mas banal tayo, tayo ang mas mahalaga, dapat bigyan tayo ng importansya, tayo ang entitled dito, may titulo, may posisyon. Pero ang totoo, hindi po eh. Nawawala yung kababaang loob. Ang nakikita lang po natin,
sarili natin. Check po natin, ano? Pangalawa, kapag mayabang po tayo, ang nakikita natin yung kahinaan at kapintasan ng iba, pero hindi ang sarili nating pagkukulang. Kapag ang nakikita mo mali lang ng iba, tapos nakakalimutan mo, nagkakamali ka rin, yumayabang na po tayo. Madaling magpuna ng iba, pero ang hirap aminin na tayo din ay nagkakamali. Ang taong mayabang ay parang may puwing, may kortina sa mata, kitang-kita yung dungis ng iba, pero bulag sa sariling dumi. Pangatlo po, pag mayabang po tayo, nakikita natin, ang Diyos ay option lamang. Option. Pwede, pwedeng hindi. Hindi natin nakikita ang Diyos ay ang Diyos lamang. Bagos ang tingin natin ay option lamang siya. Pag wala na tayong mapuntahan, pag sinisipag lang tayo, pag ginaganahan lang tayo, pag tinatamad, pag busy sa ibang bagay, naaya, hindi tayo nagsisimba. Hindi tayo nagdadasal. Ayaw. Tingnan mo kapanalig, inaaya po natin yung anak natin. Magsimba ka anak, linggo ngayon. Option lang para sa kanya ang Diyos. Kapanalig, option ba sa'yo yung pag-aaral? Option ba sa'yo yung kinakailangan mong kumain? Hindi eh. Priority mo yan eh. God is not an option. God is our priority. Dapat inuuna natin ang Diyos, pero hindi natin ito makikita dahil sa ating kayabangan. Pang-apat, kapag mayabang tayo, ang nakikita natin ay tagumpay dahil sa ating sariling gawa, tayo may gawa nito, tayo lamang, at walang kinalaman ng iba. Tayo lang ang magaling, tayo lang ang matalino. Nakakalimutan natin ang lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Inaangkin natin ang papuri, gusto natin tayong pupurihin, pero hindi natin nakikita, si Lord ang may gawa nito, hindi ako. Ang yabang. Ang yabang. Buti na lang sinaaman sa bandang huli, natauhan. Sige na nga, makasunod na nga. At doon sa pagpapakumbaba niya, doon nakita niya ang milagro ng Diyos, naranasan, natanggap niya ang pagpapagaling ng Diyos. Si Jesus sa kanyang sariling bayang Nazaret, gustong-gusto niyang gumawa ng himala. Ano po ba ang kinakailangan para maganap ang himala? Faith, pananampalataya. Pero nagtaka si Jesus dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga kababayan, mga kamag-anak niya sa Nazaret. Kung sino pa yung mga taong kilala niya, yun pa yung hindi nananalig na nampalataya sa kanya. Sayang tuloy eh. Dapat marami ang gagaling. Dapat marami ang biyaya. Dapat marami ang milagro. Pero hindi natanggap dahil sa kayabangan, pagiging mapagmataas. In Kwaresma, maraming milagro ang gustong gawin sa iyo ng Diyos. Maraming biyaya ang gustong gawin sa iyo ng Diyos. Magpakumbaba po tayo. Aminin natin na hindi tayo ang gumagawa nito. Si Lord ang gagawa nito. God is not an option. Siya yung una, siya yung priority natin. Nagkakamali din tayo, pero sa tulong ng Diyos, magagawa nating itama yung ating mga pagkakamali. Hindi tayo mataas kaysa sa iba. Tayong lahat ay pare-pareho ng mga anak ng Diyos. Ngayong Kwaresma, magpakumbaba ka. Darating ang Diyos, buksan mo ang iyong puso. Payagan mong baguhin ka ng Diyos, hilumin ka ng Diyos,
sa iyong pagpapakumbaba, sa iyong pananampalataya, pagpapalain ka lalo ng Panginoon. Amen. Si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. Tayo, may pananampalataya, tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At manalangin tayo sa kanyang pangalan. Ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos nang may tapang at isabuhay ito ng may paninindigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga yumao na sa piling ng Diyos, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus kung hindi mo kami akayin sa Kanya, gawin mo kaming lahat na kaisa niya upang kami ay makasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ng buhay mo at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang. Sa dulot mong kaligtasan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo'y aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nayahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, na Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama
para ng pagpapatawad na amin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na nakakakilala sa Kanya at tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak
ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain, ingatan kayo, pagalingin kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, gamitin ang Kwaresma, at maging panahon ng pagpapanibago. Salamat sa Diyos. Panali bilang sambayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan. Tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banal na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ng ating mga kapanalig na kasama natin ngayon na nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din pinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba,
at ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanig ng kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawan lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
16. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus que nobis ab sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.